Mukhang desperado na itong Northport Batang Pier na manalo at willing na raw ito na makipag-trade dito sa SMB. Kung hindi nyo pa napanood, tinambakan ulit ng Barangay Hinebra itong Northport Batang Pier at ngayon mawawalis na itong Northport Batang Pier. Mukhang milagro na lang ang kailangan nila para sila makaisang panalo man lang. Pero kahit yan ay mukhang malabong mangyari at yan ang dahilan kung bakit ngayon daw itong Northport ay willing na raw na makipag-trade dito sa SMB. Hindi pa natin alam kung matutuloy nga yung trade nga yan ngayong conference na to o baka pagkatapos nitong conference mangyari yung trade. Ang maliwanag dito mukhang itong Northport Batang Pier ay magkakaroon na ng major player movement. Ang sabi nga nung iba, parang gagawing dahilan ng Northport itong pag-sweep sa kanila ng Barangay Hinebra para magkaroon ng revamp at yan sa revamp na yan mapupunta yung mga top players nila dito sa SMC. Ngayon, kung sakasakali nga na matuloy yung trade na yan, asahan natin na mapupunta dito sa Northport Batang Pier o dito sa San Miguel Beer itong sila William Navarro, si Arvin Tolentino at yung iba pang mga top players ng Batang Pier katulad ni Joshua Monson, si Evan Nelly at yung iba pa, baka maski si Gio Halalon at Kate Flores. Dahil sa ngayon medyo mukhang mahirapan na raw ang SMB na makuha yung mga top players ng Terra Firma dahil yung bibiling kumpanya itong Star Horse mukhang gusto na ma-retain yung lineup ng Terra Firma. Pero sa ngayon pinag-uusapan pa yan. Ang mariwanag dito itong Northport Batang Pier asahan natin na magkakaroon ng major revamp yan pagkatapos nitong itong Commissioner's Cup. At mukha nga na ang mangyayari ay mabibigay dito sa Barangay Hineb o sa San Miguel Beer yung mga top players nila. Ang magiging tanong na lamang ay kung sino yung mga iti-trade dito sa San Miguel Beer. Ang Hinebra, alam na natin na ang lakas ng lineup ngayon. Nakita naman ninyo kung paano sila. Sabihin na natin nilang paso itong Northport Batang Pier. Pero ang balita, mas palalakasin pa raw ni Alfrancis Chuma itong Barangay Hinebra at kukuha pa ng mga additional na mga players na magagamit para maging mas matindi yung performance nila sa mga darating pang mga conference. Ang balita ngayon, mukhang ito raw Barangay Hinebra ay kukuhunin itong si Quentin Brown o kaya itong si Will Gosum sa susunod na draft o baka naman itong si Jason Brickman. Depende kasi yan kung aling draft pick ang makukuha ng Hinebra. Kung makuha nila yung draft pick ng Terra Firma, sigurado si Brown o kaya si Gosum ang kukunin ng Hinebra para may mas additional big man sila na magagamit. Kung hindi naman nila makuha yung pick ng Terra Firma, ang mapupunta sa kanila yung sa Phoenix, gagamitin nila yan para madraft itong si Jason Brickman para meron pa silang isang additional point guard. Kaya iyan ngayon ang gagawin daw ng Barangay Hinebra para masiguro na magiging mas matindi yung kanilang lineup at alam na natin na ang lakas man ng Hinebra ngayon, nagpe-prepare din sila syempre para dito sa gagawin nilang mga sabihin na nating moves para dito sa future nila. At kabilang na nga dyan, yung pagkuha ng mga iba pang players at mga draft picks para masustain yung momentum nila ngayon. Ang ganda ng nilalaro ng Hinebra at yung pagkuha ng mga additional players ang magiging susi para ito ay magpatuloy. Sa ngayon dito sa laban nila sa Northport Batang Pier, nakita naman natin na halos kahit lahat-lahat lang ipasok ni Coach Timco nagko-contribute. Kaya iyan ang maganda talagang masasabi natin dito sa nilalaro ng Hinebra. At yung pagkuha nila ng mga additional na mga players katulad ni Brown, ni Goso, Mukay, ni Brickman talagang magpapalakas ng todo dito para kay Coach Tim Cone at syempre kay Alfrancis Chuma do sa goal niya na mag-champion ulit Hinebra. Ang Magnolia Chicken Templados naman ngayon ay ready na raw na gumawa ng malaking move dito sa off-season ng PBA lalo na at mukhang malapit nang ma-eliminate itong Northport Batang Pier. Kapag na-eliminate na itong Northport, pwede na yan makipag-trade dito sa mga iba pang teams. At malamang dito sa Magnolia Chicken Templados ay magagawa na nila yan. Kung sakasakali na matuloy na yung trade nitong Magnolia at Northport, malamang mapunta na dito sa Magnolia itong si Arvin Tolentino. Pero nakadepende rin kasi yan kung ito ay hihilingin ng SMB. Sa ngayon kasi ang maliwanag pa lang dito magkakaroon ng major movement itong Northport Batang Pier. At yung pagkuha dito sa mga players ang magiging isa sa mga objective ng Magnolia. Abangan na lang natin kung sino yung makukuha dito ng Magnolia pero sigurado na magkakaroon ng sabihin na nating pagbabago dito sa Batang Pier dahil nga dito sa performance nila kontra Barangay Hinebra. At sa ngayon,
Ito namang Magnolia Chicken Templados, hindi nila nililimitahan yung sarili nila dito sa Northport Batampier. Pwede sila na makipag-trade sa iba pang mga koponan. Katulad na lamang nitong Converge, Phoenix, Blackwater at iba pa. Maski na dito sa MVP Group. Dahil ang alam natin itong NLEX Road Warriors, isa pa yung team na gustong mag-improve ng kanilang lineup. At kabilang na nga dyan syempre yung mga top players nila na willing silang i-trade. Sa Magnolia naman, sa tingin ko, lahat ng players nila pwede nilang i-trade. Pwera lang to si Xavier Lucero. Sigurado yan, hindi yan pakakawalan ng Magnolia. At sa ngayon, itong ibang players sa Magnolia, particular na sila Calvin Abueva, Rom De La Rosa, Jeric Balanza, Joseph Eriobu. Iyan yung mga players talaga na pwede nang i-trade nitong Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali na matutuloy nga yung ganitong mga moves, sigurado na magkakaroon ng matinding, sabihin na natin, pagbabago dito sa komposisyon ng lineup ni Coach Chito Victolero na ang balita ay baka hindi pa rin palitan at manatili sa Magnolia. Ang Meralco Balls daw ngayon ay busy dito sa pagkumbinse kay Chris Newsome na mag-umalis dito sa kanilang lineup. Alam na lang lahat yung istorya dito kay Chris Newsome. Ito ay magiging unrestricted free agent sa susunod na buwan sa Abril. At kung sakasakali na Hinebra ang mag-champion dito sa Commissioner's Cup, abay lalong maiengganyo itong si Chris Newsome na dyan na lumipat sa Gene Kings. At kapag lumipat to si Chris Newsome dito sa Hinebra, talagang wala na makakapigil sa kanila. Kaya iyan ngayon ang gustong gawin nitong Meralco Balls, kumbinsihin itong si Newsome na manatili dito sa lineup ng Meralco Balls. At kapag nawala ito si Chris Newsome dyan, ang laki ng magiging problema nila. Kaya ngayon, asahan natin na magiging mas maganda pa itong takbo ng laro ng Hinebra kung sakasakali mapunta dyan si Newsome. At alam din niya ng Meralco. Kaya sila ngayon ay mag-o-offer ng malaking salary dito kay Newsome. Ang problema lang, hindi naman yung salary ang problema dito. Ang sabihin na natin magiging deciding factor. Dahil syempre, kung salary pag-uusapan, kung ano man ang i-offer ng Meralco, kaya ding i-offer ng Hinebra. So, kung pantay lang yung salary nila, bakit mas pipiliin ni Newsome dito sa Hinebra? Dahil nga itong Hinebra, mas malaki tsansa na mag-champion. Nakita naman natin, suki na ng Hinebra itong Meralco Balls, palagi nilang natatalo sa playoffs. Kaya yan ang dahilan kung bakit ngayon itong line-up ng Barangay Hinebra ay mas maganda ang tsansa na mag-champion. At yan din ang dahilan kung bakit itong si Chris Newsome diyan gustong lumipat. Actually, marami pang ibang players ng PBA ay gusto dito na talaga sa Barangay Hinebra mapunta. At yan ang dahilan kung bakit sa ngayon itong Barangay Hinebra ay gustong siguraduhin na makukuha nila si Newsome. At itong Meralco Balls naman gagawin ang lahat para ito ay hindi mangyari. Kaya yan ang magiging isa sa mga storya na kinakailangan subaybayan ngayon. Shout out kay Romeo Conchada, kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Katsakino Dokusin, Malyari Mascarillas, Dalmacio de Guzman, Alicia Garcia, Michael D. Pinabati din natin si Anthony Alon, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Enju, Dexter Domer at ang iba pa natin taga-subaybay.